mai-welcome Tuesday ang Administrator ng National Food Authority. Walang iba kundi si Administrator Larry Lacson sa umagang ito. Administrator, magandang umaga po sa inyo. Welcome sa Double Weng sa Double B. Pero si Tuesday at Weng muna ngayon. Good morning, Administrator Lacson, sir. Yes. Good morning, Weng at Tuesday. Magandang umaga po sa ating lahat. Opo. Salamat. Gusto kong munang tanungin kung para lang klaro sa publiko, ano ang role ng National Food Authority dito po sa pagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas? Napakagandang unang tanong po yan. No? Napaka-importante po niyan. Ang National Food Authority po ay ang source ng bigas for that program po ng Pangulo at ng Departamento ng Agrikultura. Ito po ba, Administrator, yung sinasabi natin na nakaimbak nyo na about 385,000 tons na kailangan ng ma-dispose dahil nga po nag-aanihan ngayon para magkaroon ng espasyo, yun naman ang maipasok sa mga warehouse nyo? Tama po, no? Ito po yung actually, para lang po accurate, 378,000 metric tons na sa buong Pilipinas. Yan po ang ating stock na gusto po natin na makalabas para at least mahabol pa natin yung mga ito, peak harvest season, bili pa tayo ng mas marami pang palay sa ating mga magsasaka. Kung i-convert nyo ho yan sa sako, gaano karaming sako yan ng bigas? Naku, kung i-convert po natin yan ng sako sa bigas, nasa ano po yan? Mahigit 7.5 million na sako ng bigas. Oo. At, marami po yan, marami po yan. Opo, ang sinasabi, although ito'y, optional, prerogative ho kung saan ho sisimulan yung pagbebenta at ginawa ang Visayas. Bakit ho sa Visayas, tama ho ba na meron maraming supply ng buffer stock natin nandyan sa Visayas? Kaya dyan muna uunahin. Tama ho ba? Tama po yun. Ang Region 6, 7, and 8, kung gigilingin ho lahat ng palay dyan at saka yung stocks natin, nasa 1.2 million na bags po ang nandyan. Ayun. At saka itong sinasabi nila Administrator Lacson na sa Visayas, yung mga local government units daw dyan, yung unang naghayag ng kooperasyon at pakikipagtulungan sa ating national government para dito sa 20 pesos rice program. Tama po ba? Mukhang yun nga po ang I think nabasa naman natin tsaka may mga pronouncement na po. Talaga po yatang handang-handa sila doon. Well, hindi po kasi ako masyadong dito sa P20 at yan po ay nasa Department of Agriculture. And I think si Secretary po ay papaunlak ng mga panayam at siguro doon na lang. Pero ako on my personal experience, for example, sa probinsya po ng Cebu, ay doon po matagal na po nilang ini-implement yung ganyang sistema. Doon pa po doon sa mga aging stocks natin. Sila po ay isa sa pinakamalaking recipient niyan, plus doon sa food security emergency. Meron po kasi silang programa ng LGU doon na talagang planned, well entrenched, may mga card pa po sila na may QR code. At least doon, I'm not saying ito po yung dahilan ng sa yung P20, but my personal experience with the province of Cebu kasi, handang-handa po sila sa mga ganitong klase ng programa. Opo, Administrator, yung pong, di ba, right now, hindi pwede magbenta ang NFA unless bibilin sila ng LGU at yung mga agencies like DSWD for buffer stock for calamity purposes. Ito pong mga LGU na nasa area ho ng Cebu, paano ho ang nito, bayaran? So, kung bibili Ano ho po sila, ito, paano ang setup pala? Okay. Ano po ito na yung setup natin sa food security emergency, di ho ba? Ang NFA, ang bumibili po sa atin, hindi po kami diretsong pwedeng magbenta. Ang bumibili po sa atin si Food Terminal Incorporated. Correct. At si Food Terminal Incorporated naman po yung nakikipag-usap at nakikipag-deal sa mga LGUs. Ganun din po. Ito po yung sa food security emergency. It's the same arrangement po. So, walang malalabag na batas itong gagawin ninyong pagpapalabas o pagbebenta nitong bigas na ito? Ay, sa tingin po namin wala kasi bago naman po yan pinag-aaralan ng napakaraming abogado sa departamento, hindi lang po sa departamento.
including sa NFA mismo, pinag-aaralan nating mabuti yan na sumusunod tayo sa lahat ng mga nakatakdang batas. So kami po confident yan. Ano yung sabi nyo, yung pinagbasehan food emergency, kanyo? Food security Food emergency. security emergency. Emergency food security. Yan yung Oo. dineclare Yes. kamakailan eh. Kaya, Opo. kaya yan ang naisipang gawin na since mahal ang bigas, kailangan nating maglabas sa hindi illegal na paraan. Ha? Tama. Through Tama, FBI, tama tapos po, ang tama LGU magpe-purchase. So wala ho tayong magiging problema ron. Mm-hmm. Okay. Mapunta, Opo. yung ating food security emergency, hanggang kailan pa ho ba ito iiral? Hanggat ang pagkakaalam ko, admin, na hanggat ano daw yan eh, hanggat kinakailangan. Yes, tama po yun. Tama po, Okay. Tuesday. Hanggat kinakailangan. Kasi ito pong plano initially until December, pero ang gusto ata ng Pangulo until early next year. Yung itong sa 20 pesos. Yung Oo. pagbebenta ng Pero 20 pesos. yan yung initial admin na napagmitingan recently dyan sa Cebu. Ang gusto ni Presidente, initially ang plano hanggang December dapat ng taong ito, yung 20 pesos na ibebenta. Tapos sabi nila, pwede namang i-extend hanggang February sa susunod na taon. Kaya lang sabi ni Presidente, bakit hindi natin gawing pang matagalan? Kumbaga para sustainable. So, Tama po. kakayanin ba Tama po. yon admin? Na kung isusustain natin, kakayanin ba yung stocks para masustain? Actually po, dyan sa mga pronouncement mo, katulad ng pronouncement ni Presidente, kami po sa ganang amin sa National Food Authority, ginagawa na po namin ang masusing pag-aaral sa budget, sa operation, at tinitignan na po yan. Sa ganang amin po sa National Food Authority, mukhang kaya Mukhang kaya. At of course, lahat naman po yan. It will boil down to the availability of the funds na pwede nilang ibahagi sa amin. Alam niyo naman po. The good thing about this, admin, ay sabi ni Presidente, yung fund para di masustain itong programa, isasama na sa national budget for next year. Tama po, sinabi po yata nila yon. At yun po isang napakagandang, kung may sa katuparan, ay isang napakagandang inisyatiba na para hindi na po tayo nahihirapan pa na maglikom-likom ng pondo kung saan, yun na alam nyo na po. Kung nasa budget na, maganda. Okay. Ito po ay hindi normal na ginagawa ng NFA sa ngayon. Parang ito ay executive decision na ngayon, yung pag-usapan ng budget, meron pa ho ba kayong budget para dito sa programa ito? Saan nanggaling at magkano ang inilaan ng NFA dito sa mga bigas na ibebenta sa Visayas? Ito po kasing in terms of budget, ang budget po kasing binibigay sa atin sa GAA, procurement po ng palay. Yung po palay procurement budget na kung saan meron pa ho tayong roughly 12 billion for this year. Opo. So ito naman po kung budget ng bigas. Ang bigas po naman na ito ay nandito na sa ating mga bodega. Correct. So wala nang masyadong kakailanganing pondo yan kasi nai-invest na natin sa stocks sa stock ng bigas yung ating mga pondo na nakuha from GAA. Giniling So, na to, meron giniling na. naman. Oo. Yes, nagiling na po. So ito naman po mga operating expenses ay naka-impute na po sa operation natin. So hindi naman po ito yung tipong hindi natin may papatupad dahil walang extra budget na bigay. Hindi po. Sa ganang amin po sa NFA, nakalagay na po yan sa aming programa for the year. Opo. For as long as meron po kaming pam-procure ng palay na pamalit dyan, of which meron po. At alam niyo naman po yung clamor ng mga magsasaka. Right. Gusto nila may benta lahat sa atin kasi ang baba po sa labas So, yun Binabarat po daw yung, sila, admin. kaya nga nakakalungkot talaga. Ewan ko kung bakit na Sige po. Sa magkano ho dito ang inilaan ng NFA for the particular dito sa pagsisimula sa pagbebenta sa Visayas? Katulad po ng sinabi namin, inilaan po namin ang aming stocks para dyan. Ito pong mga bigas. How much po to ang halaga? Kung hindi po kasi natin matansya kung gaano karami ang lalabas, so ikukumputin lang po natin yan sa volume ng lalabas times our cost of production. Okay, pero yung nabanggit nyo kanina, Administrator, 1.2 million kanyo na meron sa buffer stock sa Visayas area?
Yes, meron po tayo dyan. 1.2 million Bags. milled rice equivalent. Oo, bags to or sacks Bags ng po yan. bags. Opo. Natig ilang kilo yan ng per bag? 50 kilos po yan. Oh, yun. 50 kilos. Yung isang sako. So ito yung ipamumudmud natin sa pagbebenta, 1.2 million bags for this particular launch na programa for Visayas. Tama po, that's the initial. Mm. That's the initial. Kasi ang atin pong mga karatig rehiyon ng Visayas, kung kinakailangan na magpadala, katulad nga po ng nabanggit ni Secretary Kiko dun sa katulad po kunwari ng nasa rehiyon 4, Region 4, Mindoro, na napakarami pong stocks na talaga namang gusto mo nating ibsan yung mga na yun, yung mga bodega na yun para naman makapamili pa sila ng palay. Admin, may mga lumabas sa social media, pinakikita na may ibinibenta na 20 pesos pero hindi maganda yung kalidad. Linawin lang natin, Admin, na hindi pa ito yung ilalabas natin na 20 pesos. Tama po ba? Kasi hindi pa naman nagsisimula next week pa. Opo. Naku po, kahit isang butil po ng NFA rice, wala pa hong lumalabas sa aming bodega para sa po sa purpose na ito. Kanya hindi ko po maintindihan bakit po tayo at merong mga tao na magpapalabas ng ganyan. Malinaw naman, wala pa pong lumalabas Wala sa aming wala mga pang bodega. instruction kung kailan ilabas. Wala pa po. Wala pa rin. Oo. Wala pa pong withdrawal order or purchase order ang FTI sa amin kahit na isang butil. Opo. So sabi ko, paano ba naman ito? Sabi ko, at meron ng ganito. Sana nakakalungkot. Opo. Pero wala, ganun na po Okay, yata talaga At saka yung klase ho ng bigas, pakipaliwanag kung ito'y NFA rice, anong klase ho ito? Kasi may nagsasabi na ito po ay mababang klase ng bigas na hindi pang konsumo ng tao. Palagay ko, yan po yung kinalulungkot po namin, no? Kasi lagi naman po natin sinasabi sa mga nauna na rin mga panayam sa atin, meron po tayong sistema sa quality management. Right. Every month po nagtetest tayo sa laboratorio, inaamoy natin, hinahawakan natin, sinasaing natin para makita po yung kalidad. At may mga report po yan, nagkompleto po ako naman, monthly, tinitingnan ko po yan. In fact, in-improve ko pa yung monitoring yan, nag-cross region sila para walang self-interest. Iba-ibang rehiyon ang nagtetest sa ibang rehiyon. So yung mga ganun po, may sistema tayo Kanya pag sinabi pong pangit na hindi makain ng tao, medyo parang na hindi naman po, unfair naman siguro. But yes po. Opo. Admin, on a regular price nitong bigas na ilalabas ng NFA, magkano ba ito? Parang 33 pesos? Ito ba yung 33 pesos na sinasabi nila? Pero isa-subsidize nga, magiging 20 pesos. Tama po ba? Tama, yung kalidad ay kapareho ng binebenta po natin sa food security emergency na 30 pesos per kilo. Kung saan naibenta sa San Juan, naibenta sa Camarines Sur, sa Cotabato, sa Mati, sa Nabotas. So yun po, sa Palayan, ito po yung kakagiling na bigas natin na 25% broken, well-milled rice. Well-milled, At 25. in fact, may mga kaibigan na tayo sa mga media na tinignan na yung ating mga stock sa bodega at pinakita po talaga at pinictura. Sabi ko, pakita ninyo at kung ano yung... Kasi ako mismo, sabi ko, nag-instruct ako sa mga tao natin, walang lalabas ng bodega na hindi maganda ang kalidad. I-set aside yan. Ito ba yung, Of course, ito ba yung klase ng bigas na sinisilbi sa mga restaurant o hindi? Hindi ko po alam kung nakakarating sa restaurant, pero kasi ang market po natin ay DSWD, OCD, okay. at dito sa food security. Malamang hindi po. Pero ay comparable ito sa mga lokal na commercial rice na well-milled. Maputi ho ba to? Kasi ang mga Pinoy mahilig sa pag maputi, parang malinis, bro, parang di Oo. ba, ang tingin ay okay to, high quality, di ba? Opo, gusto nila yung nag-glutathione na bigas, ano po. Alam niyo 'yon, ha? Alam niyo yung ganun. Oo. Ganun ho ba to o kulang sa Ano po glutathione? yan? I-explain ko po maigi yan. Sige, Kung sige. yung pong kakagiling pa lang na bigas ng NFA, mainit-init pa, ay ganyan po kaputi yan. Yan. Pero as it
age sa bodega, naging isang buwan na. Oo. Sa ayaw at sa gusto po natin, kahit ano pong klase ng bigasan, medyo magbabago po ng kulay yan. Tama. Ganun po ang katotohanan. So, yun pong sabihin natin, ganito kaputi, I cannot say consistently ganun, pero ito po'y kaaya-ayang tignan, hindi po yung sinasabi na pangit. No? Okay, Kasi okay. po'y bagong giling. Yeah. Alright, sige. At least malinaw. Salamat ng marami, Administrator, and good luck sa inyong Ay, wala pong anuman. gagawin unless meron ho kayong gustong ihabol na announcement man mula ho sa NFA regarding sa issue na to. Wala naman po. Tayo lang po ay tuloy-tuloy ang serbisyo at trabaho lang po. Wala po tayong ibang nais dito kundi mapagsilbisyo ang ating mga kababayan. Salamat po. Okay, Salamat po, salamat ng marami. Admin. Thank you, Administrator. Magandang weekend po sa inyo. Thank you. Ang Administrator ng National Food Authority, NFA, nakakausap natin si Administrator Larry Lacson. Yan. Tuesday. Alam mo, Hilingan, walang pinoprotektahan.